dear beloved, Boss Mike, Cervera. Butot balat po siya. Kalungkot. Ito na mga kababayan ko, butot balat na daw po si Digong. Oo, ito na ha. Totoo po yun, no, na butot balat po siya. Kalungkot. Nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Let's bring him home alive. Buhay po. Sa gitna ng Kaya kayo, talagang umaasa pag ginagamit pa ni Bongo si Digong. Eh yung asawa at saka si Sara tuwan-tuwa na. Tapos si Bongo naglulungkot-lungkutan pa. Hoy, Bongo. Eto mga kababayan ko ha. Eto. Ha? Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Darating yung panahon, kapag ka si Digong, eto'y kinuha na ni Lucifer, mga kababayan ko, si Bongo tsaka si Sara, yung pamilya na yan, yung magkakasama na yan, mag-aaway-away na yan, magkakanya-kanya. Maniwala kayo. Dahil ako naniniwala, mga kababayan ha, ako naniniwala. Itong si Bongo, meron din niyang pangarap. Oo, merong nga bumulong sa akin, mga kababayan eh. Sabi sa akin, no? Oo, bro, alam ko namang loyalista ka. Oo. Kami naman, nandito sa kabilang kampo. Pero wala naman yun. Magtotropa naman tayo, eka. Siyempre, sabi ko naman. Tanong ko, ano ba plano ni Senator Bongo? Kasi kapag kaharap mo sila, hindi pwedeng hindi pwedeng Jack Ma. Magagalit yun, ha? Di sabi kong gano'n. Ano bang plano ni Bongo? Abay, number 1 senador. Hindi ba yan tatakbo na presidente? Sabi, mga kababayan, no? Sabi, abay, syempre, hindi naman daw habang panahon hanggang alalay lang ni Digong hanggang alalay lang ng mga Duterte at ni Digong si Bongo. Di ba? Kaya ako, mga kababayan, ako naniniwala, tandaan nyo na. Darating yung panahon, etong si Bongo, si Bato at grupo ng mga Duterte, magkakagulo ito. At tandaan nyo, baka sila pa ang maglalaban-laban. Ano po? Paano ngayon kung ang mangyari, mga kababayan, mamatay na agad si Digong? Harinawa, Diyos ko po. Diba? Ngayon, mga kababayan, pag namatay yan, siyempre si Lila Bongo, wala na. Eto nga tignan nyo na lang. Yung mga babae ni Digong, yung mga asa-asawa, o yung mga babae, yung mga kabit-kabit, mga kababayan, hindi po ba nag-aaway-away na? Merong ang chismis, mga kababayan Eto daw isang babae ni Digong, mga kababayan, abay kaaway na ngayon ng mga pamilya ni Duterteng una. Yung unang pamilya, kaaway na ngayon itong isa, itong isang asawa ni Digong daw, mga kababayan. Oo, away-away na sila, mga kababayan Diba? At eto pa, balita, mga kababayan, yung isa na yon, abay, pinapanigan naman daw netong si Jack Ma. Ganun, mga kababayan, katindi. Sila na talaga ngayon. Di ba nga, kung inyo matatandaan yung mga nakaraang linggo, etong binunyag ni Maharlika, di ba? Si Alpotera. Di po ba, mga kababayan? Si Alpotera. Wala na, mga kababayan, di ba? Ayan, kita nyo, sila nagkakagulo na. Tuloy, eto na, bakit? Totoo po yun, no, na butot balat po siya. Kalungkot. Nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Let's bring him home alive. Buhay po. sa gitna ng mga ulat na Wala na nga kasi, mga kababayan Wala nang makakapagpauwi pa dyan, mga kababayan. Opo, wala na. Kahit kahit anong gawin ninyo, yung pagpapauwi na hinihingi nyo,
Wala na yan. Butot balat na lang ang dating Pangulo. Nanawagan si Senador Bongo ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Sobrang ICC. nalulungkot. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Kita nyo mga kababayan ko. Napansin nyo po ba? O, sabi ko sa inyo, si Bongo, mga kababayan, pumapanig ito dun sa isa. O ano sabi niya? Pwede niya naman ibalita na sabi ni Elizabeth, sabi ni Sarah, na butot balat na, bakit si Kitty yung ginamit niya? Ang source ni Bongo kay Digong, si Kitty na. Di ba? Imbis na kila Sarah. Kita nyo mga kababayan ko? Kaya eto mga kababayan, hindi malayo. Na darating yung panahon, sila magbabangayan dito. Di po ba? Sabi, Mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot. wala na daw laman mga kababayan yung likod. Ano yun? Humahaplos ng kamagong? Ganon si Kitty? Pag masahe mong ganon, gumaganon ganon, ano yun? Habang minamasahe kasi walang laman mga kababayan. Di ba? Butot balat yun. Pag minasahe yung mga kababayan, ganyan, wala na daw yung laman. Mga kababayan, wala na yung laman ng likod ni Digong. Paano minamasahe yun, mga kababayan? Ganun talaga yung ganyan, di ba ako, mahiligo ako sa masahe. Ganyan, pag masahe sa likod. Matindi rin ng paawa ni Bongo, no? Matindi. Habang minamasahe po yung likod ni Digong, sabi po ni Kitty, nawala na daw po yung laman. Sige na, eto na. Nakakaiyak po na dumating tayo sa Nakakaiyak daw. Naiiyak ba kayo? Ako tuwan-tuwa eh. Tuwan-tuwa ako. Sige na. puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Unggoy, anong minahal? Kayo lang nakinabang. Minahal ang taong bayan. Paano mo mapapatunayan kung maraming mga pinatay na mga maliliit nating kababayan yan? Tumigil ka nga, Jack na. Darating naman tayo sa panahon na ito talaga mga kababayan, madrama eh. Sobrang drama nito. 'Di ba? Nung nakaraan habang nasa entablado hindi makapagsalita hangga't wala yung background music niya, yung nakakalungkot daw. Yung music, yung nakakalungkot, yung may iiyak yung mga makakapanood. 'Di ba? Eto na naman, dumali na naman si Jack Ma. Best actor sa kampo ni Digong to, mga kababayan. kukunin tayo ng Panginoon. Sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya. Walang niya ka, Bongo. More than 100 times daw na nakasama niya. Pero sabi niya, mas mahaba pa raw yung pagsasama nila kaysa siguro sa pamilya. Ito naman si Bongo, sabihin mo na lang ganito. Halos higit sa kalahati ng buhay ko, ay magkasama kami ni Digong, ganon. Di ka marunong magsalita rin eh. Sa totoo lang, hindi mga marunong magsalita, mga kababayan. Pero mo, halos 100 times, My God, Jack na. Palitan mo yung grammar. Palitan mo yung sentence.
Oo, palitan mo yung pangungusap, Tagalog pala. Palitan mo, sabihin mo, higit sa kalahati ng buhay ko, abay nilaan ko kay Digunyo. Ganon. O, di ba? Wala eh, walang dating. 100 times? Ano klase yun? Yung 100 times, di kung araw-araw kayo magkasama, di halos wala pang 4 na buwan yun. Di po ba mga kababayan? Halos 100 times, wala pang 4 na buwan yun mga kababayan. Isipin nyo. Eto, maniwala kayo, kailangan matalas kayo sa mga sinasabi nito. Kasi mga kababayan, yung mga sinasabi niyan, halatang halata mo talaga na nagsisinungaling eh, no? Nagpapaawa, ganun, ano? Tuloy. Kesa sa totoong tatay ko. Sa buong buhay ko, na pinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya Kita nyo mga kababayan, 100 times? More than 100 times? Grabe, no? Matindi, no? Tuloy. na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan. Ayun, no? Nagbasa na mga kababayan. Nagbasa na. Motion Science, thank you naman. Nagbasa na ho. Ayan ho. Nakita nyo mga kababayan kasi mali-mali na yung sinasabi niya. Ayan, nagbasa na. Meron na hong binabasa. Ito ho ang kaibahan ng mga ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nakanote lang na mga mahalaga, yung mga binabasa niya. Tulad ng ilang pirasong mga ambulansya, ilan pang ipapamigay, ano. Pero yung mga ganito, mga kababayan, hindi na kailangan mag-note pa. Tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag end ng kanyang Ayan na. termino. Ayan na. Tingin na sa baba. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung Yung? may mangyari kay Tatay Digong. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi ko sa inyo hindi galing sa puso ito. Galing sa kodiko. Mga kababayan? Galing sa script yung mga banat. Kaya etong mga ito, yung butot balat issue na pinapalabas nila, ito mga kababayan, maaaring totoo na butot balat pero ginagamit lang nilang pandrama para kaawaan na naman si Digong. Para magalit na naman yung taong bayan. Para para pigilan yung impeachment trial ni Buday. Ewan ko sa inyo. Tuloy. Mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya. Ang lalim, yung mamatay siya sa banyagang lupain. Ako lang gumagawa ng mga salitang yan. Mga kababayan ko, di ba? Yung mamatay sa banyagang lupain. Kanino niyo po ba naririnig yung mga ganyan salita? Abay, sa akin! Di ba? Ayan, napakalalim na Tagalog nung kaya hindi niya yung maisa sa ulo. Di ba? Malalim yun, tuloy, eto na. Yung mga banyagang, yung mamatay siya sa banyagang lupain, basahin mo. May mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at Ang puta na talaga, malayo sa piling ng kanyang pamilya. Grabe, no? Sige, tuloy. milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari. No? Dito siya dapat sa inang bayan tumanda. Anak na puta, yung inang bayan, Yan, hindi niya na kaya yan na manggagaling lang sa ulo niya yan. Yung mga ganyang mga pagtutugma ng salita na malalalim, mga kababayan. Yung pagtutugma ng mga salita at wika na malalalim na Tagalog, hindi niya kaya yon. Hindi kaya ng ulo ni Bongo yon. Kailangan may kodiko yon, mga kababayan ko. Di ba? Tuloy. Dito sa ating bayan, alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga
lolo't lola. Dapat po alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni... Kita nyo, no? Matindi yung mga paawa effect ng mga ito, no? Pati yung doktor, dinadamay na. Para bang tila sinasabi nila na hindi inaalagaan si Digong doon. Sabi naman ni Elizabeth, mga kababayan, hindi na nga ito, umiinom ng gamot, hindi na daw kailangan, mga kababayan, malusog daw Kabaliktaran naman yung sinasabi ni Bongo. Hindi mo na alam kung ano yung totoo sa kanila. Sila yan hindi galing sa kampo ng kalaban nila. Hindi galing sa mga basher nila, kundi sa kanila mismo nang gagaling yung iba-ibang mga balita patungkol kay Digunyo. Dutingting pala, Dutingting. Galing kay Dutingting. Former President Duterte. Unlike before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni... Wala kaming paki, may doktor naman dun Problema ba yon? Mga kababayan, hindi problema yon. Ito po mga kababayan, ginagawa na lang ng dahilan yung doktor. Baka nakakalimutan yung mga kababayan ko. Baka nakakalimutan ni Bongo. Di po ba tayong yung mga mayayaman na tao, anong ginagawa nila? Kapag nagkasakit sila, mga kababayan, hindi po ba pumupunta pa ng ibang bansa? Di po ba mga kababayan, mawalang galang sa mga doktor natin. Saludo naman ako. Di ba? Mawalang galang. Pero, totoo yan. Real talk. Kapag marami kang pera, kapag nagkasakit ka, saan ka pupunta? Di ba? Sa ibang bansa ka magpapagamot? Tapos parang sinasabi ni Jack Ma, na kailangan yung doktor niya dito, ang gumamot. Baka nakalimutan din neto. Yung isang doktor na nagkasakit, doktor yon mga kababayan. Anong ginawa? Tumakbo pang senador yun natalo. Anong ginawa? Di ba sa ibang bansa nagpapagamot? Tapos ngayon sasabihin nito, iuwi kasi yung doktor nandito. Eto mga kababayan kong mahihina ang ulo. Ganyan lang kayo binobola ng mga to. Tama mali? Ganyan lang kayo binobola ng mga to. Ano sasabihin mo? Na walang kwenta yung mga doktor sa ibang bansa. Sigurado ako pag nagkasakit to, sa ibang bansa magpapagamot okay lang sana. Pumirma ito ng kasulatan. Ako'y pipirma pag ako'y nagkasakit. Dahil ako'y walang tiwala sa mga doktor sa ibang bansa. Pipirma ako. Dalhin nyo na lang ako sa albularyo. Hoy, Bongo. Sige nga, kung wala kang tiwala sa mga doktor sa ibang bansa, pirma ka ng isang kasunduan, ng iyong will, na ikaw, kapag nagkasakit ka, hindi ka dadalhin sa doktor sa ibang bansa, kahit sa albularyo na lang. Di ba? Hindi pwede, wala pa laman yung tiyan ko masakit yan. Hindi pwede. Maasim yan. Aasidin ako. Si Jen Angeles, parang gusto na ako kung kainin. Ang tuloy. Tatay Digong ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. Wala na nga. Pinipilit nyo pa Alam mo naman na hindi na makakauwi, Bongo Sa totoo lang, mga kababayan, alam niya na hindi makakauwi yan. Yung etong ginagawa nila, ginagamit niya na lang si Digong. Hindi naawa yan, mga kababayan. Alam niya na hindi makakauwi. Wala na. Wala. Walang sino man na makakapagpauwi sa kanya kahit si Pangulong Bongbong pa.
our beloved Boss Mike Cervera.